Napakarami nga nagkasabi na ang sarap naman daw ng buhay namin at puro gala lang. Pero ang hindi nakikita ng marami, sa likod ng bawat magandang view, may pagod, maintenance at maraming trabaho. Bago kami makarating sa bagong bayan, kailangan muna naming ayusin ang radiator na sumuko na sa huling biyahe. Kailangan muna namin siguraduhin na walang leak ang bubong bago kami magkisame sa loob ng bahay jeep. Dahil ang bahay jeep, hindi lang ito basta sasakyan. Ito rin ang aming tahanan at ito rin ang aming kabuhayan. At hindi lang sasakyan ang kailangang i-maintain. Dahil meron kami mga binatilyong kasama, pati ang disiplina sa loob ay kailangan ding maayos. Lilibutin ang buong Pinas, isasama ko lahat ng may gusto. Pagdating ko dyan sa probinsya nyo, dapat ready na lahat ng mga gamit mo. Magpaalam ka na sa nanay mo, makiusap ka na rin dyan sa boss mo. Lalong-lalo na pati sa jowa mo, kasi aalis tayo kahit saan mo gusto. Abutin man tayo sa dulo ng mundo, di ka magsisisi, pangako yan sa'yo. Guys, ito nga pala yung setup namin dito. Nasa ilalim kami ng puno ng nyog. Pero chinek naman namin, wala naman mga laya na bunga. So today guys, dumating yung ating bagong power station. And today mga kalibot, bago yung next na spot natin, buksan muna natin yung pinakabago natin na power station from Bluetee. Always share excellence. Ang ating Elite 200 version 2 portable power station. Buksan natin. Buksan natin to. Mamaya buksan natin to guys. Ito na guys yung unboxing guys. Tapos ito yung kanyang pinaka manual. Ito guys nakalagay portable power station user manual. Ang ganda talaga lagi ng ng packaging ng Bluetee. Okay. Ito guys yung box kanina. Ito yung kanyang charger para sa 220 volts. Tapos ito naman yung charger para sa kanyang solar panel. Sakto ito mga kalibot kasi meron tayong mga solar panel sa bubong natin. And mga kalibot, bago natin gamitin siya, tingnan muna natin kung ano yung mga features niya sa labas. Dito guys yung DC or kanyang solar input. Kung sakaling meron kayong solar panel, dito lang yan sasaksak. Dito naman yung kanyang DC output. Ayan guys, yung cigarette lighter, pang mga electric fan. Uy, sarap ng hangin. Dito naman guys, yung kanyang on, yung switch niya. Ito pang on ng DC dito. Tapos ito namang AC niya para yan dito guys sa mga output ng DC. Even though naka-on yung ating power station, kapag naka-off yung DC or AC, hindi yan gagana lahat. Kumbaga ito is double switch. Tapos ito naman mga kalibot, sa DC output niya, meron tayong USB Type-C na may output na 100 watts, Type A 15 watts, tapos isa pang Type A na 15 watts, and then dito USB Type-C na 100 watts. And dito guys, yung kanyang AC output 220 volts or max niya na 2600 watts. Sa 2600 watts guys, napakarami ng mga appliances yung pwede nyong magamit dyan. Mamaya try natin yung mga appliances na meron tayo sa bahay jeep para matest natin kung gaano kalakas yung kaya nitong portable power station natin. Dito naman guys, yung ating AC input. Dito ikakabit yung charger natin. Tapos dito, meron tayong makikita dyan na dalawang maliit na fan. Ito yung exhaust nya. Tapos meron din dito sa kabila guys. Ito, meron din sa kabila na dalawang maliit din na fan. So in total, meron tayong 4 na exhaust nya. Kaya kahit gaano ka taas yung gamit natin, makakasigurado na hindi mag-overheat yung ating power station. And kinaganda mga kalibot nitong power station, makikita natin kung ilan yung output. Meron ditong DC output. Yan guys, nakasaksak yung aming cellphone na isa, at saka nakasaksak din yung ating isang controller ng drone. Sa pagka-charge naman guys, makikita nyo dito, AC input 1200 watts. Ibig sabihin guys, wala pang 2 hours, fully charged na yung Elite 200 Bluetee natin from 0% up to 100%. Pero mga kalibot, hindi recommended na dinidrain yung power station kasi bibilis yung lifespan niya. Advisable siguro pag 20% na lang, i-charge na yung power station. Tapos
huwag nating sasagad sa paggamit. Try natin ngayon guys yung isa sa mga matataas natin sa kuryente, yung heater ng tubig. Kita nyo guys, mataas talaga sa kuryente ang mga heater. Kumakain siya ng 700 watts. Dito pala mga kalibot sa bahay jeep, marami kaming dalang tools. Isa doon is grinder. Try natin kung kaya ng Bluetooth Elite 200 yung grinder natin. Sige nga poy, try nga natin. Kasi guys, pag meron kami mga nire-repair sa bahay jeep, kailangan lagi kaming ready. Mababa lang pala guys ang grinder, 300 to 500 lang. Mas malakas pa rin ang electric heater natin. And alam nyo ba guys, isa to sa gustong gusto ko sa power stations kasi nalalaman ko kung ilan yung konsumo ng isang appliances or gadget. Saan po ito galing kuya? Sa dagat. Ah, dyan lang, sa tapat. Tapat. Pangalan po nito ay? Saan? Saang. So guys, binibenta ni kuya ang Saang. Ayan. Yan, nasa around, ilang piraso ba to kuya? Grabe ang lalaki guys. Sobra 10 daw to guys. So bebenta ni kuya ng for 200 pesos only. And we asked kuya with regards kung paano daw lulutuin at gusto niya ihawin namin, and once na ihaw na, saka siya kakain. At gagawin ni kuya ang hapunan dahil tapos na kaming kumain ng Adidas. Alright, so thank you so much kuya. Pangalan niyo po? Al. Kuya Al, ayan po. Thank you po. Salamat po kuya para sa Saan. Woo! Sariwang-sariwa. Ramdam mo pa yung amoy ng dagat. So guys, nagdagdag pa si kuya ng libreng, my God, suwaki. Ouch! Hello! Thank you very much kuya. Ayan. Dalawa lang yung nakita ko eh. Hala, salamat kaayo kuya. Wow guys! Paldos ni bossing. Kuan ha? Baga. Ito. Para hindi makati. Okay. Open yung sabaw. Wow guys! Ang lalaki guys oh. Paldo ng dinner ngayon Grabe. Ang lalaki. Thank you po kuya. Sabihan mo sila na iihawin natin to. Mag-iihaw na tayo ng... Ang tawag nga dito? Saang. Lalaki grabe. Natatakot at sa akin nakikita eh. Ito napakalaki siya. Guys, this is quite big. Bisyo. Wala, lumalabas siya. Hindi siya kasha. Kasha ka. Ayan. Look! Parang siyang octopus, no? Something, gosh. Oh my God! Oh my... Look! It's moving yourself. Kakatakot. Look! Hindi po, parang wala ng buhay, no? Dead on arrival. Una kami nakatikim nito sa Northern Samar sa Allen. And yung guys, yung una kong nakuha nito sa dagat, mga 10 feet, is tinago ko. Okay ganito po Oo. Ang tawag dito? Saan? Saang. Sa iba sahang. Sa inyo ya? Saang. Sa inyo? Ha? Sa Bicol? Shell. Hindi una ko nakatikim nito sa sa Samar. Ako, hindi na ako nakatikim ninyo. Simutin nyo. Pinupukpuk to ya? Oo, kailangan mo sirain yung shell nyo. Yan, pukpuk mo ito yan. Oo. Bawasan yung suka. Suka. Para kayong mag-ama. Siya yung tatay. Siya yung tatay. Ba't hindi mawawala sa'yo ya? Sa akin nga din no? Kaya ito galing, ba't ganito? Sunog na eh. Siguro yung pagbalik-balik natin sa Cebu City no? Pagsunog sa amin nakatingin. Talaga ha. Wow guys! Oh, tahimik. Ano yan? Let's try. Unang kagat. Uy, wait lang. Lamig kayo.
Wait lang, may buto. Paa niya yun. Paa niya yun. Kaya sinisipan niya. Yun yung pansipa niya. Gaya. Solve yung midnight snack mo ngayon ah. Hilaw pa yan. So pag mahirap tanggalin niya, hilaw pa. Okay na to? Pakalagay ko lang yung boy. Ito. Yan o, kanina pa. Yan yung gumagalaw kanina eh. Wow. Ito yung pansipa niya. Para sila magkamag-anak ng ano, sikat-sikat no. Oo. Ito is malaki lang na. Yun yung sabi ko kay kanina. Ahang poy. Masarap. Guys. Grabe. Ang linam-nam. Manamis. Ah? Ay, Manamis-tamis. nasobra. Lumusot eh. Aray ko. Ang tamis ng laman niya no. Tawagin mo nga yung isa dun. Parang baliw. Kasi di pa naluto ang banbal. How was it? Solid. Alam mo yung malami, masarap. Sabi ko na ubos sa laka. Galing kami ng bayan ng Asturias and bumalik kami dito kasi kung maalala nyo, hindi natin kasama yung ating kapitbahay. So binalikan natin siya kasi tayo ay naghanap ng pamalit sa kanyang radiator. Dahil luma na siya, 30 years old na yung bus, is kailangan na siyang palitan kasi hindi na siya umaandar. Tapos hirap na rin siya sa ahunan. Nag-ayos na sila ng solar panel na i-assemble doon sa may taas ng jeep. So mga kalibot, ito yung mga tools na gagamitin. This is the L-foot. Ito yung kakabit sa roof natin. So yung L-foot, it's the one which is supporting the railings. Kakabit muna natin yung railings natin so that after, we're gonna check if there's any leaking. If there's any leaking, we're gonna address it. Yun, that's the time that we're gonna do our sealing. Bali dito sila sa bubong. Tapos yung po sa baba yung gumagawa ng railings. Nagbibuild. Alirings! Ganun yung tawag sa amin ha. Alirings. Alirings! Alirings. What? Di ba ano yan? Allen wrench? Dahan na, dahan. Dito na. Yan. Yung mga na niya. Go Yuri, make your mama proud. Wow! Anong patakaran natin ngayon, Benedicto? Matulog ng maaga. Hindi matulog ng maaga. Gumising ng maaga. So sa ngayon, ang usapan natin ay gising lang. Kapag dito na effective, pati tulog, magkakaroon tayo ng oras. Anong usapan? 50 push up. Nitong mga nakaraan nga, napapadalas ang late na gising ng mga boys, puyat sa kakalaro ng mobile games. Dahilan para hindi nila magawa ang mga task na nakatoka sa kanila. At sa gantong buhay, hindi pwedeng kanya-kanya lang. So, that's a good start para magkaroon kayo ng magandang habit and productive day. Bawat isa sa amin ay merong sariling gawain. At kapag hindi nagawa ng isa ang parte niya, siguradong maapektuhan ang buong grupo. Hindi naman kami nagkulang sa paalala. Pero dahil hindi naging effective ang puro salita, nagkasundo kaming lahat na magkakaroon na ng consequence ang hindi pagbangon ng maaga. Maliban na lang kung may mabigat kaming ginawa ng gabi o kung galing kami sa pagtitinda ng kape. Ngayon pa lang, tinuturuan na namin sila na habang lumalaki ka, ay mas lumalaki rin ang kalayaan mo. Pwede kang pumili kung anong gagawin mo bago matulog. Hindi namin sila papakialaman kung gusto nila maglaro, magpahinga o minsan ay magpuyat. Pero kailangan nilang matutunan na bawat desisyon sa gabi ay merong epekto kinabukasan. Kaya kahit anong oras ka matulog, kailangan mong matutong bumangon ng maaga kung may kailangan kang tapusin. Dahil sa totoong buhay, hindi lagi mag-a-adjust ang mundo sa pagod o puyat mo. Minsan, ikaw ang kailangan matutong mag-adjust. Ang pagising na maaga, hindi lang tungkol sa oras. Tungkol ito sa disiplina, accountability, at pagrespeto sa oras ng iba. Ang buntag mga kalibot, today ay magpapalaundry kami. Kasi sa isang linggo, magpapalaundry kami isang beses tuwing linggo. Kaya ngayon is linggo, magpapalaundry kami. Yan pala yung mga kumot namin. Wait lang kuya, Alex.
Dito na yung kumot mo ah. So yun guys, punta na ako sa jeep kasi doon ko pinaipon yung mga damit. Boy, wag nyo ihalo yung ano boy ah, mga kumot sa damit. Yung sa ilalim. Ah sige sige, bayaan mo na. Pinakailalim. Kila ate. Dito niyan kasi always yung pwede yung gagawin. Mga bata. Naka-trash bag pa yun. Saan mo na lang dito yun? Para ano ang dami! Sino pa babal? Ito yung Papa Laundry guys. Mukhang first time natin umabot ng 4 na loads. Baka mag-4 na loads na to. Saka ito pa. Siksika na to. A day in our life as a mobile camper na magpapa-laundry. Charot. A day in our life pa yarn. And of course, ang focal person ng ating laundry. Hi guys, ang focal person. Malabami guys sa Bunawan. Abi ako suba masin. Bali guys, isasabay pala namin ngayon ang pagbili ng mineral water. Ban pala yung lagi namin ginagamit guys. Alam mo guys, so magpapalaba lang, magiging tubig, dami namin oh. Ganyan kami guys, tulong-tulong. Kasi si Ate Eds guys, sasabay na rin para mamalengke ng aming pagkain. Guys, pasok na tayo sa ating gagamiting sasakyan. Ano ito, hotdog? Palaba muna tayo guys. I used to be so sad. Now I'm glad I found something I never had, and I'm ready. Yeah, yeah. This time I'm going on. Biyahe muna kami para magpa-laundry. Kasama din natin si Ate Eds saka si Kuya Jun. Kasi Ate Eds is may bibilin din, kaya isahan na lang para isang biyahe lang. Yes, I'm ready. Yeah, yeah. I'm ready for the good times to begin. Dito na po pala kami sa aming pinapalaundryan. Binababa na ni Yuri. You know, ano yan? Dami yan na. Uy, may nabigat ah. Ilang kilo ate kada salak? Maximum 8 kilos. Second contestant. Parang marami yung ipapalaban natin ngayon oh. Parang madami. Ayan oh, 4 na eh. 1, 2, 3, 4. Ito pa. Hindi pa bawa. Yung pangalawang salang. Ito pala guys ay puro kumot. 7 kilos lang yun siya kasi puro kumot yun. Bawal haluan ng damit. Ayan mo guys oh, magpapalaba lang kami oh. Ayan mo naman yan. Kasama ang buong G. 4. Padagdag kami ano, tag-2 downy. Kada load. 1,021. 1,021. Kada load kasi guys, nagpapadagdag kami ng tag-2 downy para mabango ang mga boys, you know. Ang mga boys oh. 29 ang change, sir. Thank you ma'am, thank you po. Kami guys, ngayon ay bibili kami ng tubig. Thank you te. Ngayon pala mamamalengke si Ate Eds sa may bandang Cordoba lang para malapit lang sa uuwian. Dito na tayo sa may palengke sa may Cordoba. Mamamalengke na si Ate Eds. Nakabili na tayo ng itlog and mga gulay, isda, mga aromatics ba? Nililibre daw sa atin si Buko Diyos. Grabe naman to. Let's go! Sarap! Fishing. Like ko nga, gawa lang. Yeah. 20 ni Baso, 20. First shot. Thank you Lord. Thank you. So yun mga kalibot, kami tapos na, kami pauwi na ngayon sa aming base camp. 3. Dalawa pa. Guys, ano kami? Operation healthy. Ano pa din? Dalawa pa. May utang ka pang 2. Napahirapan tayo ni Alkit, guys. Ilan yan? Isa lang. Parang wala pa ka. Kalahati lang. Misat kalahati ka pa. Ano yan? Invento ah. Pwede mo. Pahinga muna. Utang na lang yung 2. Sige guys, humahabol. May turuan niya yan.
Naisip nga rin namin idagdag sa routine namin ang pag-exercise. Kahit ilang beses lang muna sa isang buwan. Dahil sa gantong buhay, hindi lang asakyan ang kailangang i-maintain. Kailangan din naming alagaan ang katawan namin. Kaya mo yan! Ayan, pare! Laban! Baba! Dalawa. Pero alam din namin na ang magiging kalaban nito ay consistency. Dahil minsan ay merong biyahe, meron nasisiraan, minsan napapagod, at minsan naman ay kulang talaga sa oras. Kaya hindi mo na namin pipilitin na maging perfect agad. Ang mahalaga ay nasimulan namin. Pahinga mo na. Yan ang nangyari kasi pinatapong ka dito ni ate mo, ni mami mo. Minsan, ang disiplina ay hindi nagsisimula sa dami ng nagagawa mo. Nagsisimula ito sa pagbalik mo ulit kahit ilang beses kang tumigil. Hindi pa rin pala nakakalakad ng maayos si Kuya Jun. Pero kahit ganun pa man, sumali pa rin siya sa ginagawa namin. Sa abot ng kaya niya, ay sinubukan niya pa rin makisabay. At minsan, sapat na rin yon para ipakita na gusto mong bumangon. We can do better. We can be chasing dreams. We know what's right, and we know how it feels. Yeah, we can do better. We can make a change for real. Yeah, we can do a lot of better. We can be facing fears. We know what's up, and we know how to get there. Balik mo sa inyo, ano na? Pwede tayo sa nanay na ito. Just put us to the test and we'll show Patala ng kuya. Ay na there's dito. another way. Na. If we just try a little every day, we can Ayun, oh. make it better. Pabili yelo. Sa pabili ni yelo dito. Doon po. Pak! Ngayong araw nga ay dumating na ang panibago naming awning tent. Ito naman yan. May ilaw pala yan. Ang ganda dyan. Yung awning tent na nakakabit ngayon sa bahay jeep. Second hand lang namin yun nabili noon. Pero itong bagong dumating, ito ang kauna-unahang brand yung awning tent natin. Galing ito sa ARB. Isa sa mga kilalang brand pagdating sa car camping at outdoor camping supplies. Pero hindi ito ikakabit sa bahay jeep. Ito naman ang magiging bagong awning tent ng ating mobile coffee shop. Dahil sa pagtitinda namin ng kape sa iba't ibang bayan, mahalaga na meron kaming maayos na masisilungan. Para kapag tirik ang araw, umuulan, o kailangan namin mag-setup sa open area, ay mas ready ang kapitbahay. Dahil sa amin, ang kape ay hindi lang basta produkto. Parte na rin ito ng buhay namin sa kalsada. At kung paano namin inaayos ang bahay jeep, ay ganoon din namin unti-unting inaayos ang kapitbahay. Lagpas isang buwan na rin hindi nakakalakad ng maayos si Kuya Jun. Bago pa man siya mag-apply sa bahay jeep ay meron na siyang sugat sa paa. At ito na rin ang isa sa mga una niyang tinanong sa amin kung okay lang ba to. Dahil noong una ay hindi naman ito ganang kalala, manageable pa naman. Kaya sinabi namin ni Alpha na wala namang problema. Pero nitong mga nakaraan, nung ipinasuob niya ang paa niya, mukhang doon nagsimulang lumala ang sugat niya. Guys! Hello! Guys! Sino to guys? Ano nangyari sa paa mo? Pinasuob niya raw ito at ang duda niya ay napasok ito ng tubig kaya naman lalong kumirot. Kaya mas nahirapan na siyang kumilos at maglakad ng maayos. Pero sa kabila nito, ayaw pa rin ni Kuya Jun na maging pabigat sa amin. Kaya kahit hirap na siya, sinisika pa rin niyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. At sa gantong buhay, doon mo rin makikita kung sino ang talagang gustong tumayo kahit nahihirapan. Parang nasa military sila. Oo. So ayun mga kalibot, kami ay ginabi na ng aming urong dito kaya. Wala pa. Ba't yung ba sa likod? Yan. Wala naman sasabitan ko. Tikit na ilagay ng ilaw. Ah, pwede naman yun dito ato. Yung isa. Kaya tagal lang. Yun o. Warm, walang warm. Ayun. Ayun o. Ayos. Maganda pala ito lang. So guys, Yan. may ilaw na guys ha. Yan yung malakas niya. Yan yung papalit ng ilaw. Ayun. Dami naman ang yelo. Yan, white saka yun. Maganda yan. Yan o kaysa. Yan, kulay puti.
Gagawin yelo naman. Ay, sasagat ko dyan ka. Baka mabutas sa ano. Ang ganda. Ako? Wow. Video ka oh. Ay, sorry. Ginabasan mo na yung luma. Yan. Yung bago. Tagal. 1.5 lang. Ano ka oras? Pwede makaka... Sige lang, trabaho si Dinis. Nalaw na. Katong patay. Ipinakabit na rin namin ang kailangang ikabit sa bus. Yung mga kalibot, okay na yung radiator. So mga kalibot, nalipat na nila yung pinaka-bracket ng radiator natin. Bali itong gitna, ito yung bago. Tapos itong pinaka-bracket nito guys, ito pa rin yung dating luma para hindi na tayo mahirapan magkabit. So guys, so balik natin, kabit na natin yung radiator natin. Bumalik kami para ipaayos yung radiator ng bus para makabiyahe tayo. And tonight, ang 36th birthday na yan po. 36 pa yan. Ito ano ba? 27. Ah, 27. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So guys, ang niready natin ay spag, carbonara, cake, chicken. Saan po nagluto niyan guys? Pusit. Specialty niya yan. Tawag niya dyan ay hangal-hangal. Char. Halang-halang yan, halang-halang. Hangal-hangal. Siya may tawag nun guys, hangal-hangal, hindi ako. Kay John, kain na muna kay John. Kumain ka na? Okay. Ah, sige. So guys, di makalakad pa si Kuya John. Dahil meron yung paa niya. Sugat. Kumain na raw si Kuya John. Kumain na raw siya tinapay. Ano rin siya sa pagkain ngayon eh, medyo bantay. First time niya magkaroon ng cake. Grabe naman yan. Uy, wish na! Hey! Baka trip to ulitin yun. May wish ka na. Wish na. Kakanta ka pa ulit pre. Napakanta muna. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Prolong na. Yung mga dancer ka pa. Hindi macho eh, kaya dancer lang. Wish mo lang! Thank you. Yun mga kalibot, kakagising ko lang. Nga pala, magtatabo po kami kasi weekly ginagawa namin yun. So ngayong araw kami mamimili ng tubig. So yung mga kalibot, nandito na po tayo sa bibili namin ng tubig. So lahat ng dala natin, yung itim na camper van, yung jeep, and then ito si kapitbahay, meron na rin po siyang kanya-kanyang tent. So marami na tayong silong pag nag-camping tayo. Pero after nung lahat ng ito, marami pa kaming ginagawa, inaayos. Ipapakita namin sa inyo yung loob ng bahay jeep. Hindi pa siya tapos kasi i-feel muna namin yung ayos niya kung meron pa kami mga adjustments na gusto namin gawin. So magpapadagat kay si Jairi pala to. Kakayamot ka! Hi! Hi guys! Face reveal! Siya nga pala si Jaire. Kung maalala nyo, nakasama natin siya sa paglalakbay sa Mindanao noong nakaraang taon. Pero kinailangan niya rin bumalik para asikasuhin ang sarili niyang negosyo. Si Jaire kasi ay isang batang business owner. Si Jaire, so siya yung magiging bago natin kasama. Saan ka pa galing? Bicol po. So galing pa siya ng Albay, Bicol. Tama. Yun po. Siya nga pala guys si Jaire, isang proud katutubo ng Blaan Tribe na galing pa sa Tupi, South Cotabato, Mindanao. Siya ay gumraduate bilang cum laude sa kursong Business Entrepreneurship sa Bicol University. Sila ngayon ay taga Legazpi Albay at sa edad niya noon na 19 years old ay nakapagtayo na siya ng sarili niyang negosyo na Bahay Kubo Cafe na tinawag niyang Kape Winika. Kain ka na? Ba't pumayat ka? Pumayat ka. Yung sana nalipat yung ano. Padiretso pa sana kami dun eh. Nakita ko yung bagong sasakyan. Wow! Ganda. Siya pala yung bumibisi-busi na kanina. Ay, ate! Hi! Ikaw lang mag-isa? Hindi. Sama kayong barista ko. Galing nga layo. Oh! Galing kami Mindanao.
galing kami sa shop. Sakto, daming gagawin. Sakto! Timing mo. Grabe ka talaga, Jay. Sama ka pa talaga. Kaya nga. Guys, wala akong pakialam kung may dalawang franchise na siya ng kanyang Kape Mocha. Marami siyang gagawin dito. Noong magkakasama pa kami, iisa pa lang ang coffee shop niya at ito ay nasa Bicol. Pero ngayon nga ay nakapagpatayo na siya ng panibagong branch sa Cotabato, Mindanao. At bago siya umakyat pabalik ng Bicol, ay nagpasya muna siyang pumasyal sa amin. Nakakatuwa lang isipin na yung mga nakakasama namin sa daan, may kanya-kanya ring kwento ng pagsusumikap. May kanya-kanyang laban, may kanya-kanyang pangarap, at kahit magkakaiba man kami ng ruta, minsan nagtatagpo pa rin ang mga kwento namin. Ay, isda. Kita isda. So, ano kasi yun guys? Pasyal sila from Mindanao to here. Ubus na ang barili, sir. Uy, sarap to. Paksiw. Wala na, ito na lang dalawa, sir. Pila ini? 180 ang isang kilo. Paksiw lang yan, abi. Kaya nga, pang paksiw nga lang. Sa merkado na 200 na lang yun. Sunod kasi ulit. Ayoko ng pusit. Usap na kami. Nagpusit na kasi kami nakaraan 2 beses na. Panahon na para maghanda ulit. At kami ay laalis na. Kaya unlike recently na matagal tayo sa isang lugar, may binabalikan tayo. Ang gagawin ulit namin is every 3 days, magmo-move kami ng panibagong lugar. 3 or 4 days. So, tuloy-tuloy na biyahe siya. Kaya ang kanya. Namiss siya! Namiss niya? Nangangalik pa yan. Ay, ba't kayo na dyan sa loob? Bawal kayo dyan. Tingnan nyo guys yung likod ni Pacman. Oh, may grasa. Nagano sila eh, nag-mekaniko kanina. Nagay silang radiator. Alam, miss na miss oh. Pakilala mo, Jaire, sino kasama mo? So guys, may kasama ako guys, si Chris. Barista ko siya sa branch namin sa Legazpi. Okay, may bago tayong barista. Gumagawa nga dito si Kuya Jun ng temporary na double deck. Hindi pa ito yung final. Parang trial version muna siya na magiging tulugan namin sa loob ng bahay jeep. Kasi naniniwala kami na ang pagbuo ng camper ay very personal. Hindi sapat na maganda lang siya sa drawing. Kailangan mo ring maramdaman kung kasya ba talaga, kung komportable ba, kung hindi ba sagabal, at kung kakayanin ba sa araw-araw. Madali kasing gumawa ng camper kung pang-outing lang. Yung tipong gagamitin mo lang ng ilang araw, tapos uuwi ka rin sa totoo mong bahay. Pero iba ang bahay jeep. Hindi ito weekend setup lang. Hindi ito pang bakasyon lang. Ito na kasi ang bahay namin. Kaya yung mga simpleng bagay katulad ng higaan, storage at galawan sa loob ay napakalaking desisyon talaga para sa amin. Dahil sa nakalipas na 3 taon ay meron kami mga pain point na kailangan naming i-address. Yung walang sariling pwesto ang mga gamit, yung pagod ka na pero kailangan mo pa rin mag-adjust. Kaya ngayon ay mas gusto mo na naming subukan. Hinihintay pa rin naman namin ang mga makakasama natin sa pagbuo ng interior ng bahay jeep. Pero bago namin pagandahin ay kailangan mo na namin siguraduhin na gagana ito sa totoong buhay namin. Dahil ang bahay jeep ay hindi lang dapat maganda tingnan. Kailangan itong maging bahay na kaya naming tirhan araw-araw. Sa kabilang banda naman ay inaayos namin ang battery at inverter ng ating solar setup. Dahil kung ang bahay jeep ang katawan ng tahanan namin, ang kuryente naman ang isa sa nagbibigay buhay dito. Ito ang gamit namin para makapag-charge ng camera, cellphone, laptop, makapag-ilaw sa gabi, makapagtrabaho, at minsan makapagpatuloy kahit nasa lugar kami na walang saksakan. Guys, nagpapack up kami ngayon. And binalikan pala namin yung bus kasi nga, di ba? Pinagawa namin yung radiator nito, bumili kami ng bago, tapos pina-adjust yung bracket. Tapos mga kalibot, yung camper van naman yung may iwan dito. Kasi marami kami mga gagawin, saka medyo magastos din kapag 3 kasakyan yung dala natin. So sa 2 lang, sapat naman tayo ngayon lahat dito. And babiyahin na tayo papuntang Karkar. So, ito yung ating bahay jeep. In the meantime, yung aircon ang lamig. Kung mapapansin nyo, this is our practice setup. And ma-notice nyo, yung pinto is papasok dahil pagpalabas, lagpas sa terrace namin. Ay, sorry. Dito guys is ang ating mga batteries. Lalagyan nyo ng mataas na cabinet. And then, magkakaroon ng gas range. Basta may design tayo dyan. Abangan nyo na lang. Hinihintay lang natin yung team natin na lumipad papuntang Cebu. May mga nagsasabi na puro gala lang daw ang ginagawa namin.
Pero ang totoo niyan, hindi puro gala ang buhay namin. Pinipili lang naming hanapin ang ganda sa gitna ng bawat pag-aayos, bawat disiplina, bawat aberya, at bawat cup ng kape na aming itinitinda. Dahil sa buhay namin sa daan sa nakalipas na 3 taon, hindi laging maganda ang view. Pero kapag natutunan mong ayusin ang mga bagay na sira, alagaan ang mga taong kasama mo, at bumangon kahit pagod, ay doon mo mararamdaman na kahit mahirap, ito ay napakasaya at napakasulit pa rin ng buhay na pinili namin.